Nako mga ka-good news, grabe pala ang pagkadesinyo nitong Pugu Hub in Cavite sa Cove Island ng Cavite. Kasi dinisenyo ito para pangyera, tinatawag na fortress. Merong matataas na pader, matibay, na palibutan ng ilog, at hindi lang yan, merong mga tunnels underneath the building or mga basement, mga tunnel na merong exit papunta sa dagat. Kaya preparado talaga as a fortress or panggera ang Pugu Hub na ito, kaya hindi basta-basta mapasok. Atin na pakinggan ang balita dito ni PMC, the greatest Filipino vlogger. Cavite Island Cove, ang 32 hectares na lupain sa Kawit, Cavite. Dating pasyalan sa Manila Bay, pero ngayon ay isang higanting proyekto ng First Orient International Ventures Corporation, ang Pogo Hub of Landia. 3 kilometro ang layo nito sa Philippine Air Force at Naval Base ng Heraclio Alano. Nako, itong nakakabahala dyan, very alarming kasi 3 kilometro lang pala ang layo niyan sa airbase ng ating sandatahang lakas, Panghimpapawid, at 3 kilometro din papunta sa Naval Base sa pandigmang pandagat natin sa Navy. Kaya very strategic, di ba? Yung Panghimpapawid, yung airport ay pwedeng maabot yan kung mayroong mga missiles dyan galing sa Pugo. And then yung sinasabing naval port ay 3 kilometers lang, malapit lang. At merong estimated na bilang na 40,000 Chinese employees ang Pugo Cavite. 40,000 kapag nagsuot yan ng uniforme ng PLA ay nako, walang sinabi ang ano diyan sa Cavite. Yung kapulisan diyan, army, ay walang binatbat kung merong 40,000 ka-uniform PLA army ang nandyan na sa Pugo na nagbalat kayo lamang, disguised as Pugo employees. Sangley Point, may ilang daang dormitoryo, mga opisina, kainan at kung ano-ano pang amenities. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang hub ay sinasabing kauna-unahang Pogo Fortress sa buong Pilipinas. Ayan. Napapaligiran ng konkretong pader, puno ng guard towers at mga proteksyon para sa raid. Hindi talaga ma-raid Unang ito. Hulyo taong 2018 nang nabaling ang mata ng taong bayan sa Cavite dahil sa pagsara ng dating Island Cove Hotel and Leisure Park. Maraming bumibisita sa lugar ang nadismaya na hindi na nila ito muling masisilayan pa. Ganon din yung mga empleyado na nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa pagsara ng pangalawa nilang tahanan. At bakit nagsara? Dahil sa merong nagbinta nito. At ibininta ito 7 billion pesos sa isang Filipino-Chinese, siguradong triad ito. At kung hindi triad, ito'y planted na Chinese dito sa Pilipinas ng kalahi ni Xi Jinping sa China, the Communist Party ng China. Kasi 7 billion pesos island lang yun, at ang development niyan ay nasa 14 billion pesos. Sinong gagastos ng ganyan? Sinong estupidong businessman ang gagastos ng ganyan? At sobrang laki, di ba? Kaya meron talagang mga sabihin natin na mafia na nasa likod niyan na nagpuhunan. Base sa Billionario.com, ang maliit na Island Cove ay naibenta sa isang Filipino-Chinese sa tumataginting na 7 bilyong piso. Kung sisipatin, mga 3.5 kilometro ang layo nito mula sa Daniel Atienza Air Base ng Philippine Air Force 15 Strike Wing at ng Naval Base ng Heraclio Alano, kung nasaan ang Naval Sea System Command na nag-ooperate ng pinakamalaking pagawaan ng barko at eroplano ng Armed Forces of the Philippines. Talagang strategic ang pagkalagay, no? Kasi malapit siya sa air base, malapit din sa naval base ng ating Philippine military. Kaya pag magkaroon ng gyera, ay infiltrated na tayo diyan sa Cavite.
At well, first move ay para sa China kung ganyan. Kasi maganda ang pagkaplano nila. Mantakin nyo, binili ang buong isla. Itong tourist destination island, Cavite Cove ang tawag, at nagiging Pugu City na isang fortress. Pero taong 2018, ang muling pagsara ng Island Cove ay masusundan ng pagbukas ng isa sa pinaka-self-sustained Pogo Hub sa buong Luzon. Nagsimula ang konstruksyon ng higanting sugalan bago matapos ang taong 2018. Halos ilang buwan lamang nang natapos ang transaksyon ng pagbenta. Tila hindi na makapaghintay ang bagong may-ari nito na magkaroon ng isang sugalan malapit sa base militar ng bansa. Ang pangako ng kinauukulan sa Cavite ay aasenso ang lungsod, marami ang magkakatrabaho at bilyon na makukolektang buwis sa operator pati sa kanilang mga empleyado. Totoo naman yan na milyon-milyon ang taxes na maibayad niyan. Pero sigurado milyon-milyon din ang pupunta sa mga bulsa ng mga opisyalis diyan dahil illegal ang gambling na yan ang pugo na yan ay pugad ng mga illegal activities. Kaya siyempre magbibigay ng pampadulas yan sa mga opisyal sa LGU ang pugo diyan sa Cavite para hindi sila pasukin at hindi inspeksyonin kung ano yung laman ng kanilang mga gusali. Kaya yan ang nangyayari. Parang nasisilaw talaga tayo sa pera. Kahit mga inchik, alam natin ang kalaban natin yan. Pero tinatakipan natin dahil sa binigyan tayo ng pera. Libo-libong mga inchik ang nagdagsaan sa Kawit upang magtrabaho sa compound. Walang tigil ang paggawa. Minsan kahit sa gabi ay maingay. Magulo at maalikabok sa isang bahagi ng Cavite Toll Expressway na nasa harap lang ng ginagawang higanting hub. Titira doon ang mga 20,000 mga staff sa simula. Pero pagtapos ng buong proyekto, kasya ang 50,000 katao sa complex. Ayan, anong ginagawa ng 5,000 empleyado na yan? Diba? Sabihin natin 40,000 lahat lalaki at 20,000 babae. Pero sa China, kahit babae ay sundalo. At kung napanood nyo yung uniforme na nakuha sa Pugu Purak sa Pampanga, yun ay uniforme ng PLA or People Liberation Army. Kaya hindi malayong mangyari na dito sa Cavite ay may mga nakatago na uniforme diyan sa basement. Ano ba ang gagawin ng mga uniform na yan? Pagdating ng giyera, automatic na magbihis yung 50,000 personnel diyan. Magbibihis na yan ang uniforme ng PLA at aatake yan. Kukunin, i-take over ang buong Cavite. Napakagaling na plano kasi malapit sila sa airbase at saka naval base sa Navy diyan sa Cavite. Strategic. Noong matapos ang konstruksyon, hindi basta-basta ang kanilang nasaksihan. Ang lumantad sa dating Island Cove ay Isang fortress. Ayan. Kapag sinabing fortress o fort, ibig sabihin ito ay lubos na gwardyado, protektado at may depensa sa kalaban. Ang Pogo Hub ng Cavite ay parang ganun din. Kakaiba ang compound kumpara sa ibang Pogo Hub na matatagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa pinalilibutan nito ng tubig, iisa lamang ang daan papasok at palabas. Ako. Yung ibang bahagi ay napapalibutan ng mga konkretong pader. Grabe. Hindi pwedeng basta-basta papasok at tila mahirap ring makalabas. Kung darating ang isa, kailangan ay tawagan muna ang contact sa loob. Sa gate, aalamin ng gwardiya kung sino ang iyong pupuntahan. Kaya ito na lang daw ang Pugu Hub na mahirap pasukin talaga. Kaya tinatawag na fortress. Ang ating kapulisan ay mahirap makapasok diyan kasi mayroong mga watchtower. Pero sigurado sa bisa ng search warrant at ma-issue ng mga judge diyan sa Cavite. Ang problema nga baka meron ding natanggap galing sa Pugo, so hindi yan mag-i-issue ng search warrant. Yan ang nangyayari, kaya walang pumasok sa Pugo Hub na yan, sa Pugo Hub diyan sa Cavite. At ano ang iyong pakay? Taong 2023, inulat muli ng PNA na 7 na raang trabahador ang natulungan
nang na-raid ang pogo sa syudad ng Pasay. Tapos kamakailan lamang sa Bamban, Tarlac, halos siyang naraan ang inaresto dahil sa mga iligal na gawain. Malinaw na may mga bawal na operasyon na nagaganap. Talaga. Kaya ang kalaban ng mga pogo compounds ay ang batas. Ang gobyerno. Tunay na pinag-isipang mabuti ng kumpanya. Kung pagmamasdan, iisa lamang ang pasukan nito at iisa lamang ang lalabasan dahil pinalilibutan ng tubig at mga konkretong pader. Talagang walang makakalayas dyan. Yung mga na-detain dyan, yung mga kinulong dyan na mga pogo workers na kinidnap nila, yung parang for ransom, ay hindi talaga makakalayas kasi napalibutan siya ng tubig at dagat. At isa lamang yung entrance at exit. At merong mga watchtower, parang Bilibid prison. Kaya ginawa talaga siya, disenyo as fortress. At meron siyang function. Sa palagay ko, gagamitin ito sa kapanahonan ng giyera. Kapag magkagiyera ang Pilipinas at China. Ating tapusin ang bidyong ito. Ibig sabihin, mahihirapang tumakas kung may biktima ng human trafficking. Walang magsusumbong kung may cybercrime. Ilang gwardiya ang nasa entrance kung makakatawid ang biktima sa tulay. Kung makakatawid. Ayan. Sa ilang kanto ng complex ay may mga nakataas na istasyon para bang watchtower para magmatsyag sa kapaligiran. Kung mayroong mang makalusot, madali itong mamataan. Napapalibutan ng tubig at ng konkreto, puno ng gwardiya at mga watchtowers. Ganun pa man, kahit solido ang seguridad, hindi ba anumang tibay ng isang pader sa bawat alog lumalaki ang bitak nito. Ayan, ibig sabihin ni PMC, yung bitak na yan, ayan yung mga butas. Yun ang masisilip natin na pagkakamali ng pugo ng kanilang illegal activity. At ang umaalog dyan, itong si Senador Gatchalian, siya ang umaalog. Kasi siya lang ang senador na talagang bukal na nagsasalita kontra sa pugo illegal operation. At siya lang ang nagsasabi, si Gatchalian, na dapat na isara ito. At ang karamihan na hindi nagsasabi dahil sa mayroong laman ang kanilang mga bulsa. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-good news. Ako'y magpaalam na, ingat kayong lahat at God bless the Philippines.